cute! Sagtaka na lang ako, nag-text siya sa akin na ang tawag na niya sa anak niya, ganun na yung pangalan na na sinadjust ko sa kanya. Hey everyone! Welcome back to another vlog. And today guys, ay i-share ko lang po sa inyo yung mga baby stuff that we got for our incoming baby. Ayan. Ilang months na lang. May kasama na po tayong dagdag sa buhay at sa bahay. And ito guys, yung mga stuff na I wasn't expecting that Mac will buy. So while I was on a vacation, nasa Canada ako, gumawa ko ng baby registry just in case that we want to do a baby shower. Tapos sinan ko sa kanya, pagdating ko dito sa bahay guys, nandito na lahat yung sasalas. Yung mga nilagay ko sa baby registry. Sabi ko, ba't mo binili? Gusto talaga niyang mag-provide for the family. So, hayaan na natin ang daddy. But dyan siya masaya talaga. Masaya talaga siya na bumibili ng mga bagay-bagay. So, ngayon niya na-fulfill yung urge niya na mag-shopping. Kasi may reason siya para mag-shopping. Nagbabago na talaga yung content natin. More on ganito muna for now, but don't worry, I'm gonna upload pa rin naman yung mga lifestyle videos or information that you need for you to move here sa US. But anyway, this thing naman, feeling ko makakatulong siya para sa mga new moms din na planning to get pregnant or pregnant na darating dito sa US. So I hope it will still help you guys. So without any further ado, let's get on to this video. Ito, unahin ko na tong diaper na 100 pieces na ang size nito is size 1. Sabi ko kay Mac, newborn ba yung binili mo? Sabi niya, oo daw. Pilipinas, ang alam ko is newborn, small, medium, large, ganun yung sizes. Dito guys is newborn 1, 2, 3, mga ganun. Nung nakita ko lang sa baby registry na ginagawa ko, is meron pala talaga silang newborn. So this one is gonna be up to, sabi naman niya 14 pounds. So hindi niya sinabi na for newborn kasi may pang newborn talaga sila. Sa baby shower naman, we're gonna do diaper raffle para kapag nagdala sila ng diaper, may mapapanalunan din sila pag sila yung nabunot. Ito, ikikip muna namin siguro pang 2 to 3 months na niya to. Hindi naman siya masisira. This one, this is the camera na 5 inches siya na may screen na siya. I like this one kasi nako-connect siya sa wifi, so we can access, Mac can access, especially if he's away for work, ma-access niya. Kasi ngayon pa lang guys, parang yung tatay talaga medyo may pagka-obsess din sa anak. Pag nasa work siya, text siya ng text, o kumusta? Nagkikik ba? Ganun. As in kasi, night shift tong bata na to, grabe. Kaya lahat kami night shift, kahit off ko, night shift pa rin ako. Kaya sabi ko kay Mac, grabe, hindi talaga ako pinapatulog. Gusto ko sana yung parang nakakabit siya sa, yung inalalagay siya sa wall and then over the crib. The problem is, this is not our house. We will move eventually. After ko nga mga anak, hindi kami dito magstay. Sabi ko na lang, mas maganda yung easy lang siya na i-move or what, yung hindi na siya ikinakabit sa wall. This is a baby wipe warmer. Kasi pagdating ni baby ay winter time. Siyempre kapag mag-wipe ka, malamig. Alam naman super init ng bahay namin. Pagdating niya, sus, di ko kaya yun. Kasi sobrang mahirap huminga kapag mainit. Alam mo yung pag mag-wipe ka ng gabi, kawawa naman siya iiyak ng iiyak. Tapos wala nang tulog ang mga tao, umiiyak pa ang bata dahil sa lamig. This is a 4-in-1 na dryer and sterilizer ng bottle. So the plan is for me to breastfeed. Kaso kasi, syempre may mga times na wala ako. So, I'll be pumping milk. Hindi ko pa pala na-order yung breast pump ko. Kasi naman, may size ng nipple. Hindi ko alam. I-measure yung nipple ko. Tapos sabi ko, bakit parang yung mga nanganganak, ang laki ng nipple nila? Eh, yung nipple ko, hindi naman ganun kalaki. So, I don't know if dahil ba nasa mid pa lang ako, second trimester pa lang ako, kaya hindi ganun kalaki yung nipple ko, or magiging ganun ba talaga, kaya hindi muna ako nag-order, but it's kinda expensive, so hopefully covered siya ng insurance naman yung gusto ko na breast pump kasi para siyang, I think the other ones are parang $200 to $500 yung price ng breast pump. So yun, magbe-breast milk ang mami. So habang wala ako, ito yung gagamitin ni Mac sa mga bottles. So ang mangyayari, the breast milk will be in the fridge or in the freezer, and then naglagay din ako sa baby registry ng pang-warm ng milk para rin hindi mahirapan si Mac pag wala ako. Partner ng diaper is the baby wipes.
I think Mac got this from Costco. Dalawang box ng ganito. And this is 720 wipes na siya. Bili ng bili. Every time na umuwi siya, guys, weekly, may inuuwi siya na gamit. Sabi ko, ba't ka na naman bumili? Hindi nga natin alam kung saan tayo magstay. Pero parang ngayon na-finalize na namin na talagang sa Suples na magstay. Mga swaddle niya, nilagay ko na dalawa. Tapos magkaiba sila ng presyo. Para lang may option, titingnan ko pa lang sana. Tapos pagdating ko, binili na niya yung dalawa. Sabi ko, parang hindi naman natin kailangan ng 6 na swaddle. Tapos meron pa akong binili na iba online na swaddles din. So sabi ko, parang ang dami na naming swaddle. Pag bumibili ako, gusto ko gender neutral. Pero ang daddy talaga, pinaglalaban talaga niya yung pink niya. So, ayan natin. Gusto ko itong i-open. Ang cute niya, guys. Unicorn. Ang cute! Ay, toy pala to. May toy siyang ganyan. Parang, yung washcloth niya is ganito. Tapos, parang toy na rin. Excited ang mga lolo't lola niya na nasa Pilipinas kasi first apo, and then, sa side ko naman is, may tananing na kasi kami. So, sila, excited pa rin naman sila. They are more on concerned about our safety and health talaga na magmami. So, kaya, pinapunta ako ng Canada para patabain ako. Kasi hindi ako nakakakain, guys, ng maayos dito. Actually, kahit pinipilit ko nang kumain, hindi talaga ako nag-gain ng weight up until now. Madami pala siyang mga ganito. May mga washcloth na pala. Kagabi, tumawag ako sa Ilocos, kila lola ko. Ang sabi ni lola ko, iuwi ko daw sa Pilipinas ang baby at sila daw ang mag-alaga. Tapos sabi ko, isa ka rin nakikipag-agawan kasi sa Canada, gusto din nila magstay na doon yung bata or mag-move kami ng Canada. Or kapag daw nag-work ako, iwan ko na daw ang bata sa Canada, tapos bisitahin ko na lang daw at least malapit lang. Sa Pilipinas naman ng mga lolo't lola, sabi nila, pagpunta daw nila ng US, pag uwi nila, iuwi na daw nilang apo nila. Kaya sabi ko kay lola ko, isa ka rin nakikipag-agawan. Ako talaga, guys, personally, I wanna be with the baby, kaya nga hindi kami nag-anak sa Pilipinas kasi I really want to be with the baby kasi iba talaga yung bata kapag lumaki sa parents, parang feeling ko mas magiging close kami. I don't have anything against the parents who don't have. Mahirap kasi talaga yung mapalayo sila sa mga anak nila. That is a sacrifice. But for us, gusto ko talaga na makasama namin kahit talagang alam ko magiging mahirap siya, but it's gonna be all worth it kasi magiging kasama namin siya. At of course, mas magiging close yung banding namin. Especially kasi kay Mac, alam ko talaga, very loving talaga siya sa mga bata. Finally, na-open ko rin to after ng madaming kwento. So, ganito siya, guys. Ang cute! Actually, pinakita ko to kay Tananing. Sabi niya, that's so cute. Buti na lang white pala to. Tapos nagiging pink. Tapos may mga washcloth na siya. Natig dalawa. Pink. Tapos yung isa may print. And then next here is another, baby blanket pala to. Ang cute. Oh my God. Ang lambot. Buti na lang din pink. Nagugustuhan ko na rin yung pink. Ayan. Tapos meron siyang love na nakalagay. Towel na naman. Ay, isa pa lang pala yung towel, ano. So, we got here 3 towels. Ganito lang naman yung print niya. Yellow, tas may pink. Buti may yellow naman siya. Parang na no choice ata ang daddy dito. Sabi niya siguro, may pink naman eh. Mas konti yung yellow. Next here is this one. This is the Diaper Genie. Basurahan ng diaper. Talagang pinush ko na bumili kami ng ganito, guys. Kasi alam ko yung bata. Magpupup talaga siya ng magpupup. Parang every 2 to 3 hours. Nagpupup talaga pag newborn. Ayoko naman na winter time, lalabas kami para magbasura lang kasi mangangamoy talaga. So, I got this one na pang diaper talaga siya, hindi talaga siya mangangamoy. May lock talaga siya. And then, we need to buy this one. This is the refill. So, nung sinabi ni Mac na, alam mo ba na may refill yon yung diaper na inano mo? Parang sabi ko, hindi ko ata alam. So, ito na lang. Hindi ko na nilagay sa baby registry yung diaper pail. Ang nilagay ko na lang is yung refill. Para yun na lang ang ano nila, mas mura pa. So, ito yung nabili namin, guys, na ano ba to? Stroller and car seat. Ito yung binili namin nung, I think that was my second na check-up. Kaso, hindi ko siya napakita dun sa previous na video na yon kasi dinala ni Mac to sa Sioux Falls kasi sabi niya mabigat yan. Dadalhin ko na lang. Kaya yung isa lang yung napakita ko in that vlog. So, ito guys, kaya namin siya pinili. Ito yung brand na Chico na 3-in-1.
may car seat na siya, tapos may base na rin siya nakasama. So, pag bibili kayo ng car seat, kailangan may base. So, bibili pa ata kami, lalagay ko pa pala sa baby registry namin, base ng car seat para sa isang sasakyan. So, sabi ko kay Mac, dapat tig-isa kami ng base, tig-isa kami ng camera para sa sasakyan, para if ever, kung ano man yung magamit namin na sasakyan, pasak lang yung car seat niya, hindi na namin kailangan maglipat-lipat pa ng base. So, yun. Stroller na din siya. Tapos, ang kanyang hanggang hanggang 50 pounds ata to, yung kaya niya. And then, ang gusto ko dito, itong stroller niya ay, pag finold mo siya, self-standing na siya. So, sabi ko kay Mac, nung namimili kami ng stroller, siya kasi talaga actually yung binigay ko kasi sa kanya na yung responsibility to look for a car seat. Kasi nga, mas alam niya yung mga ganon, na manood ng mga review, ganyan, kasi about sa sasakyan. So, nung nandun na siya, naghahanap lang siya ng car seat. Tapos, nung nakita namin na kasali to, ito na yung binili namin. Tapos, sabi ko sa kanya, ang gusto ko lang sa stroller ay self-standing siya kapag finold. So, pag fold mo sa kanya, kahit hindi mo hawakan, hindi siya matutumba. Kasi, just in case na mag-isa ako, kailangan kong lumabas or may emergency na wala si Mac or mag-isa niya, ganon. Hindi mo na kailangan ng madaming help. Nakita ko sa airport, guys, nung nasa Colorado ako, na, wow, ang dami mong pinuntahan, sis, ha? Nung nasa Colorado ako. Nasa Colorado ako, may mom doon na may anak siya. Tapos, yung kanyang stroller, hindi siya self-standing. So, hirap na hirap siya nung kinocoveran niya ng gate check, cover yung niya kasi check-in niya doon sa boarding na mismo. Hirap na hirap siyang i-cover, tas hawak pa niya yung baby niya kasi sabi ko, ayoko talaga na hindi self-standing yung stroller. So, nakita namin to, buti na lang. Tapos, natsambahan namin na naka-sale siya. So, parang 50% off siya nung nakuha namin. Pero, mabigat siya. I think, pabigat dito yung base. So, hindi ko muna yung bubuksan. Bahala na ang daddy dyan. Kasi, magagamit lang naman namin to pag nanganak na ako. So, babalik na naman to sa Sioux Falls. Kawawa naman si Mac. Mabalik na naman to sa Sioux Falls. Next here, guys, is this one. This is the travel na pack and play. Ganito yung itsura niya. This is from the brand na Graco. Ang gusto ko sana is yung pwede siyang ibaba dito sa side na to para sana pag nasa tabi siya ng bed ko, halos pantay lang sana kami ng bed tsaka ng bed ni baby. So, it will be an easy access if magbe-breastfeed or kapag si Mac, siya yung magba-bottle feed sa baby. At least, ka-level lang. We don't need to stand up. That's why I don't know if we're gonna return this one. Ito kasi may parang changing table, may bassinet siya, at saka may ganito na siya. Pero maganda to na magagamit namin sa camping. Kaso, hinalakihan na niya to pag nag-camping kami kasi 6 months na siya pag magka-camping kami. Hopefully, kapag makakuha ng visa ang mga nasa Canada. Another thing pa pala, guys, na muntik ko lang nakalimutan is this one. This is the newborn to toddler na bath. Buti na lang din ganito yung binili ni Mac kasi actually, yung gusto ko sana is iba siya. Yung parang pwede siyang ilagay sa bathtub. So, ngayon napapaisip ako kung maglalagay pa ako sa baby registry namin ng knee and elbow support pag magpapaligo kasi parang mas okay ito kung ipapatong ko na lang siya sa counter, sa bathroom counter, tas doon na kami magpapaligo kay baby. So, parang feeling ko, mas okay siya na ganun na lang yung gawin namin. Kasi, ganito yung binili niya. Ito kasi yung gamit namin sa Pilipinas. Pero may maganda dito na nakita ko na, grabe, may foam pa or what. Pero para kasing hindi siya, for me, hindi siya hygienic pag nabasa. At least yan kasi, less siya sa molds or basta yung madadry siya agad. Siguro lalagay na lang namin yan sa counter. Doon kami mapapaligo kay baby sa bathroom counter. At least naman doon. Kaso ang taas kasi ng bathroom counter doon. But we'll see. Everything's gonna be alright, Mia. Nag-worry na naman ako sa pagpapalig pa lang ng bata. So, that's it for this video, guys. I hope you enjoyed watching this video and I hope makatulong siya sa mga magiging mommies din kagaya ko and sa mga magiging daddies, of course, na alam nyo kung ano yung mga bibilhin nyo rin, magka-idea kayo. Actually, there are a lot of videos. Nakaka-overwhelm na nga actually na panoorin kung kailangan ko ba talagang bilhin yung mga yon. Pero, ang ano ko ngayon are the essentials.
ayoko sana as much as possible ng madami kaming bulky items. So, I hope you enjoyed watching this video. And if you have any suggestion nga pala guys, para po sa baby shower po namin, sa baby registry namin, or if may mga kailangan pa kami na dapat bilhin, please comment down below and we'll be happy to add them or buy them for our baby. And kung may suggestion nga kayo sa pangalan, please. May sinuggest siya sa akin, tapos sabi ko, saan galing yun? Tapos yung isang sinuggest niya, parang tunick ko na lang. Tapos may sinuggest ako sa kanya. Nung una ayaw niya. Tapos nagtaka na lang ako, nag-text siya sa akin na ang tawag na niya sa anak niya, ganun na yung pangalan na na sinuggest ko sa kanya. But hindi pa talaga siya final. So probably we'll still have a time to change it if there are better options na mabigay nyo if ever man. So yeah, help us in choosing a name. So thank you so much everyone for watching, and if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I will talk to you guys on my next one. Bye! It's gonna be great.